nagbuhat sa Diyos. Ay laki, kadon at para matukoyantam ang buhay ng mga tutulay nagkeda mo sa kotam. Matulduan nila tayo tungkol sa nag-iisang tunay na Diyos. Ilingon mo yung litrato sa manidig na libro, pag tinasanig kang tanog, ilingon mo silang SS. Damong litrato. Nung damo, nung mundo ay wala pa, Diyos lamang ang teron. Meron isang Diyos, siya Espiritu, ditam siya meta. Nasa Diyos ang atanan ng kapangyarihan. Tukoy niya tanan ng bagay at maski saan ay nandun siya. Ginamit niya tanan dito sa luta, pati sa langit. Ginamit niya ang tolay, nagabuhat sa likabok ng luta. Dinila ng Diyos ang tolay ng Espiritu para matinggi niyang Diyos. Adan ang ngaran ng damong tolay. Si Adan ay nangatad ng ngaran sa mga hayop na ginamit ng Diyos. Ang Diyos din ang nagamit ng mga anghel at Espiritu sa langit. At tanan ang ginamit ng Diyos ay napakaganda. Kaduwang litrato. Yangay ng Diyos si Adan sa isang magandang tarod na lugar at siya ang nag-alaga dito. Marami doon iba't ibang klase ng hayop, babi at lalaki. Pero di sila pwedeng magkaguman ng tolay na pangmatagalan. Kaya pinatidog na tarod ng Diyos si Adan at saka nagalap ang Diyos ng isang tulang sa tetagiliran ni Adan at ginamit niya itong tolay na babi para tekaguman si Adan. Uba silang pareho pero di sila magkasanikian. Lagi silang nakipagoron sa Diyos na kaparehas ng katrokes. Doon ay walang lungkot, kamatayan at kalokohan sa napagandang lugar na yon ng dulaw ay paraiso. Pangkalong litrato. Kinagi ng Diyos kay Adan, makan mo tanan ng bunga ng kayo dito sa garden. Basta wag mo lang kanon yung bunga ng kayo na makatukoy ng maganda at malukas. Pag kinan mo yun, matay ka sigurado. Si Satanas ay dating anghel sa langit, pero diniman niya ang Diyos at naging kadimana din siya ng Diyos. Inumangay si Satanas kay Eva na kuman na magandang ulag. Nagbuli-buli ang ulag kay Eva. Kinagin niya na di daw siya matay pag kinuman siya ng bunga ng kayo. Nakumbinsin niya si Eva na kuman ng bunga. Dininan ni Eva si Adan ng bunga at kinuman din si Adan. Sumuway sila sa Diyos at saka nila matukoyan na sila iba. Pinurbahan nilang tumago sa Diyos dahil masanig silang makita uba. Pangapat na litrato. Pinalawas ng Diyos si Adan at Eva sa garden. Kaginan Diyos kay Adan, dahil kinuman ka ng bunga na di ko pepakan sa iyo, itang lutang ito ay tesumpa na. Magtrabaho kang maigi para temakan ka. At kaginaman niya kay Eva, mahirapan kang maigi pag nagenak ka, at sa ulag na may kinagin niya. Sa ginamit mo'y sumpain ka, gumapang ang bagi mo sa luta, at ang ulag ay naging kadima ng tolay. Dinilaw na Eva ni Adan yung kaguman niyang babi, at sa kanya nagabuhat ang mga totolay sa mundo, at ang ng tolay ay aday sa Diyos, gamit ng nagamit ni Eva at ni Adan. Pero kinagi ng Diyos na magpatawid siya ng tolay na tatalo kay Satanas. Itong tolay na ito ang magpaadeni sa kotam sa Diyos. Ang tolay na kinagi ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Panglimang litrato. Ang totolay ay sumunod kay Adan ay sumunod sa gusto ni Satanas, kaya wala silang magandang ginamit. Isang tolay lamang ang nagpursige na makasunod sa Diyos at yun ay si Noe. Minsan, kinagi ng Diyos kay Noe, maluban ng malukas ang gagamitin ng totolay, kaya gusto ko itong gunawan. Magamit ka ng dikkel na beng, magpatawid ako ng dikkel na baha para masida tanan ang ginamit ko dito sa luta. Sumakay ka sa dikkel na beng, iagom mo yung kabinga mo, anak mo, pati ang mga manuging mo. Mangisakay ka din ng babi at lalaking hayop para te maburay sa kanila. At ginamit at tanan ni Noe ang atanan na kinagi ng Diyos. Panganom na litrato. Kinagyan ni Noe ang totolay na bunon sila ng Diyos pagtulos-tulos pa ang madukas nilang gagamitin. Si Noe agum ang kanilang pamilya at magkakabing ang hayop ay sinumakay sa dikkel na beng at sinarado na ito ng Diyos. At nagsapul ng umuden ng dalakedak. Naguden ng mabiksak na tarod, 40 aldew at 40 gibi. Nabukasan ang mga bukal ng danom at ang buong kaluta ay nalampos ng napakadikkel na baha. Nagkatay ng atanan na ibon, hayop at totolay. Pwera na lang ang mga sinumakay sa dikkel na beng na kung dalawan ay arko. Pangpitong litrato. Sa wakas, iniminto na din ng uden.
Pagkalipas ng taon, natuyo na ang luta. Si Noe at ang kanyang pamilya, ang mga hayop at ibon na kinugin niya ay nilumuha sa likal nabing. Nagdasal sila at nangatad sa Diyos. Natuwa ang Diyos sa ginamit nila at nagamit ang Diyos ng baghari sa langit at kinagin niya. Hindi ko nasidaan ang mayangas sa baha. Pag inumultaw ang baghari ay maisip mo ang kinagiko sa inyo. Pag nakita mo din ito, isipin mo din ang kinagiko sa inyo. Hatulan pa din ng Diyos ang mundo, pero sa apoy naman. Pero yung mga naniwala at tianteng at munod sa Diyos ay wag manteng. Dinan niya tayo to ng dalan para ditam abutan to at tanan. Ang dalan na ito ay si Hesus Kristo. Pangwalong litrato. Ang anak ni Noe ay nag-enak ng marami. Ang bilin sa kanilang Diyos ay kumalat sa buong kalutaan. Pero mali silang mag-ada-adayo. Nagamit sila ng bayan na malangkaw na tarod na tore na gusto nilang mapaabutan sa langit. Nakita ng Diyos ang nila pagsanig sa Kanya, kaya pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga kagi. Nagagumagum ang mga tolay na parehong kagi at nag-adadayo sila ng lugar. Ang nila pagsanig sa kagi ng Diyos ay siyang nagpapadayo sa bawat tolay at nagpapadayo din sa kotam sa Diyos. Pangsyam na litrato. Ang makita mo sa litrato ay si Job. Mabait siyang tolay. Lagi siyang magdasal at umunod sa esa at totohanan ng Diyos. Di siya magamit ng madukos, di kaparehas ni Satanas. Marami siyang anak at katulong. Dikkel ang kalutaan niya. Marami din siyang mga alagang hayop. Masyado siyang mayaman. Isang aldew, kinagi ng Diyos kay Satanas na matuwa siya kay Job. Pero tinabik siya ni Satanas, magsimba lang yan sa iyo para lalong dumikkel ang biyernes niya. Pero pag inalap mo tanan ang biyernes niya, kangaan kanyan. Pero tukoy ng Diyos na magbuli-buli lamang si Satanas. Tukoy ng Diyos na magsanig, magsimba pa rin sa kanya si Job maski maghirap siya. Kaya pinayagan ng Diyos si Satanas na halapan natin ng kay Job ang mabiyernes niya para patunayan na si Job ay magandang tolay. Pangsampung litrato. Isang aldew, ang katulong ni Job ay tibaretang madukas na tarod. Tinakaw naman kandima ni Job ang kanyang baka, asno. Binuno pa nila ang kanyang katulong. Tinamaan ng kidat at natay ang mga tupa ni Job, pati yung mag-alaga ay natay din. Tinakaw ang ari niyang kamelyo, pero itong matindi sa tanan. Pinakamadukas na bareta, natay at tanan ang anak ni Job habang sila'y mag-inuman, magkainan. Tinamaan ang mabiksak na paros yung balay ng panganay niyang anak. Natupilan sila ng balay, natay sila tanan. Hinahit ni Job ang buhok niya, sumupsup sa luta at kinagin niya. Ang Diyos ang nangatad, siya din ang magalap. Purihin ang ngaran niya. Sa tanan ang nangyari, dinagka nga si Job sa Diyos. Panglabing isang litrato. Hinagin ni Satanas kay Job. Pag pinasakitan mo si Job, kangang kanyan, kaya pumayag ang Diyos na subukan ruway si Job. Dinihan ni Satanas si Job ng dibas ng sakit sa kulit. Na makita ito ng kabingan ni Job. Kinagin niya kay Job. Bakit di mo pa kangaan ng Diyos mo at matay ka na? Pero kinagin ni Job. Bakit yung maganda lang beman ang tanggapan tamgabuat sa Diyos at yung madukos ay di na? 3 katrokos ni Job ang inumangay sa kanya at marami silang kinagi kay Job. Nagtagal din sila doon ng maraming aldew. Kinagi nila na pinarusahan si Job ng Diyos dahil sa madukos niyang nagamit at nagpakita sa kanila ang Diyos. Piniyeta sa kanila din nila maintindihan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa tanan, tukoy niya tanan. Tukoy niyang maganda sa kotam. Siya lamang ang makapili kung ano ang maganda o madukas sa kotam. Ikalabindalawang litrato. Nang mga tukoyan ni Job ang kahigiyan ng Diyos na siniki siya sa kanyang nagamit o pagdudahan ang magamit niyang maganda. Pinagdasal ni Job ang kanyang mga katrokes. Paano din natingking masyado ang Diyos? Pinayaman na ruway ng Diyos si Job. Nagangayan sa kanyang mga katrokes niya at titawid-tawid pang regalo. Dinanan pa ng Diyos ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babi. Nakita pa niya ang madami niyang apo, at lakay na siyang tarod nang matay siya. Tukoy ng Diyos na makabati ng hirap. Tandaan tam ito, mahal tayo ng Diyos, at gusto niyang pinakamaganda sa kotam. Gusto niya na maniwala tayo sa Kanya para manalo tayo kay Satanas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pang-13 litrato. Isang aldew, nagkagi ang Diyos kay Abraham ng ganito. Lakadan mo ang bansa mo at balay ng ama mo. Umay ka sa luta ni tuldukos sa iyo. Gamitan kita ang isang tingging bansa
At dahil sa iyo, pagpalain ng Diyos ang tanan ng tolay sa mundo. Naniwala si Abraham sa kinaginang Diyos at ginamit niya ang kinaginang Diyos. Kinayog niya ang kabingan niya at yung mga alipin at tatanan ng kanyang bienes. Nagbiyahe sila ng maraming Aldeo hanggang dumemot sila sa luta ng Kanaan. Doon kinaginang Diyos sa kanya. Ito ang luta na itatad ko sa mga angkan mo. Pang-14 na litrato. Si Lot na pamangking ni Abraham ay kumuyog sa kanya sa Kanaan. Si Abraham at Lot ay parehong may maraming alagang hayop. Ang tulay nila ay Magdema, kasi badit ang lugar para sa pagpasturan ng kanilang mga alaga. Kaya kinagini ni Abraham kay Lot, huwag tayong Magdema, magdadayo tayo, piliin mo ang bahagi ng luta na gusto mo. Gusto ni Lot yung pinakamagandang luta para sa kanyang mga alaga, kaya pinili niya yung matabing lambak na Adeni sa Bulos. Nagiyan siya Adeni sa isang bayan na kung dulawon ay Sodoma, at nagkagiruway ang Diyos kay Abraham na kinagin niya. At tanan ng metamong luta ay itatad ko sa iyo at sa inyong mga angkan magpakailanman. Pang-15 litrato. Malukas na tarod ang mga ugali ng tolay sa Sodoma. 4 na hari ang nakipaglaban sa Sodoma at atanan sila ay natalo. Dinakap nila si Lot pati ang pamilya nila. Pero iniligtas sila ni Abraham at yung kanyang mga tolay. Kaul nila gabuhat sa pagkikipaglaban, nakita nila ang isang tingging hari na may ngaran na Melkisedek. Hari siya ng Salem na gustong kagiyan ay kapayapaan. Nagtawid si Melkisedek ng tinapay at alak kay Abraham at nagkagi. Sobra kang pinagpala ng Diyos ng kadisonoan na nagatid ng iyong mga kadimas sa lima mo. Nagatid ng mga regalo si Abraham sa hari ng kapayapaan. Gustong magatid ng hari ng Sodoma kay Abraham, pero inumadi siya. Adyak niyang tanggapon ang regalo na nagubuhat sa madukas na hari. Kaya lang si Lot ay walang isip. Nagsoli siyang ruway sa Sodoma para doon maggiyan. Pang-16 na litrato. Dinilaw ng Diyos si Abraham na kanyang katrokes. Kinagin niyang ang angkan ni Abraham ay manatiling kanyang bayan. Pero malungkot si Abraham dahil wala siyang anak. Katapos tinawid ng Diyos si Abraham sa luwas at kinagi. Tumangad ka at ibilangan mong mga bituin kung kaya mo. Magkaroon ka ng ganyang karaming angkan. Naniwala si Abraham sa kinagi ng Diyos at ang Diyos ay natuwa sa kanya. Kinagiruway ng Diyos kay Abraham na dumemot ang Aldeo na ang angkan niya ang magmamay-ari ng luta sa Kanaan. Pang-17 litrato. Dumama ng maraming taon, di pa rin nagkaanak si Abraham at yung kabingin niyang si Sarah. Isang Aldeo, kinagi ni Sarah kay Abraham. Aludugan mo yung alipin kong babi, baka sakaling magkaroon ako ng pamilya dahilan sa kanya. Kaya nabugtet ang alipin ni Sarah na si Hagar ni Abraham. Dahilan kaya nagselo si Sarah kay Hagar at pinasakitan niya to. Pinatawid ng Diyos ang anghel para amu-amuan si Hagar. Kinagi niyang magkaanak siya ng lalaki at dalawa itong Ismael. Maraming maging anak si Ismael at maging isang dikkel siyang bansa. Si Ismael ang naging ama ng mga Arabyano, pero kinagi ng Diyos kay Abraham. Si Sarah na kabinga mo ay magkaanak sa iyo ng isang lalaki at dahil sa kanya, gamitan ko ang aking nakagi sa iyo. Pang-18 litrato. Nang 79 na taon na si Abraham at si Sarah man ay 70 taon, tumemot ang 3 sugong pinatawid ng Diyos sa kanila. Nagluto si Sarah ng makan at tinatid ni Abraham sa kanila sa luwas ng tolda. Katapos, kinagin ang isa sa mga sugo. Ang kagi ng Diyos, 9 na bulan sa ngayon magkaanak si Sarah. Nasalubok ng tolda si Sarah at nasanag niya ito. Hindi siya makapaniwala kaya nakatawa siya sa kanyang sarili. Katapos nakagi ng Diyos kay Abraham. Ba't nagtawa si Sarah? Mahirap beman sa Panginoon. Kaparis ng kinagi ng Diyos, nagianak si Sarah ng isang anak na lalaki maski bakas na siya. Dinalaw nila ang anak na Isaac na ang gustong kagiyan ay tawa. Pang-19 na litrato. Napakadukos ng ugali ng mga tolay sa Sodoma kaya nagdesisyon ng Diyos na si Daan na ito. Kinagi niya kay Abraham ang gusto niyang gamitin. Naalala niya Abraham si Lot at kinagi niya. Si Daan mo biyaman ang mga tolay na kapares ng maludukas na tolay. Nakiroon si Abraham sa Diyos na iligtas ang Sodoma. Kaya kinagi ng Diyos sa kanya. Kung temeta akong 10 matuwid na tolay sa lungsod, hindi ko yon sidaan. Inumangay ang mga sugo ng Diyos sa Sodoma, pero si Lot lang ang matuwid na tolay roon. Kinagyan ng sugo si Lot, lumibot na siya roon. Katapos, nagpatawid ang Diyos ng apoy na gabubuhat sa langit.
Nasidang tarod ang Sodoma, si Lot lang at ang duwa niyang anak na babi ang nakaligtas. Pang-20 litrato. Dumikal na at nagbinata na si Isaac na anak ni Abraham. Sinubukan ng Diyos si Abraham, kinagi niya sa kanya, alapan mo si Isaac ang kaisa-isa mong anak, tutudon niyahin mo sa akin bilang isang handog. Naniwala si Abraham sa Diyos, kaya ginamit niya at sinunod niya yung kinagi ng Diyos sa kanya. Kasi ito ko'y lang niyang kaya lang buhayan muli ng Diyos si Isaac. Patayan sana niya si Isaac, pero kinagi ng Diyos sa kanya, Abraham, huwag mong pasakitan niyang anak ay. Ngayon tukoy ko na ako ang gagdamuan mo. Hindi mo ipagdamot niyang kaisa-isang anak mo sa akin. At nakita si Abraham ng isang tupa na kapulopot sa sapinit. Imbes anak niya ang binuno, yung tupa na lang ang binuno para handog sa Diyos. Pang-21 litrato. Nang lakay na si Abraham, dinalaw niya ang kanyang alipin at kinagyan. Magsoli ka sa aking bayan at iarek mo na makakabinga ang aking anak na si Isaac. Umalis si Abraham na maggiyan si Isaac sa Kanaan o kaya makakabinga ng isa sa malulukas na babi sa Kanaan. Kaya ang alipin ay nangako at umunod sa utos ni Abraham. At niyangay ng Diyos ang alipin sa mga kamag-anak ni Abraham. Doon neta niya ang isang magandang makakabinga ni Isaac na ang ngaran ay Rebeka. Nagkaroon ng anak si Isaac at Rebeka ng lalaki ng ngaran na Jacob o Israel. Sa kanya nagbuhat ang dakilang bansa ng Israel. Ang bayang Israel ay doon pa rin makita sa luta ng Kanaan. Sa Israel nagbuhat ang isang tolay na magpapala sa Israel. Pang-22 litrato. Tutuhanan ng kagi ng Diyos, kailanman hindi siya magbuli-buli. Kinagi ng Diyos kay Adan na ipatuloy niyang isa sa kanyang pinili upang siyang tumalo kay Satanas. Binalaan niya si Noe na kanyang sisida ng madudukas. Pinakita ng Diyos kay Job na ang kanyang gusto para sa atin ay maganda. At ipinakita niya kay Abraham na siya'y laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Makita sa litratong ito ang anak na si Jesus. Sa tamang kapanahunan, siya'y nienak sa luta ng Israel. Ang ina niya isang dalaga na ang ngaran ay Maria. Siya'y nagubwat sa angkan ni Abraham at Isaac. Pero ang ama ni Jesus ay isang tunay na Diyos. Si Jesus ang mga tad ng pagpapala ng atanan na tolay sa mundo. Siya ang inumangay upang talunan si Satanas at isoli tayo sa Diyos. Pang-23 litrato. Dumikal si Jesus, dumimat sa tamang edad. Tinulduan niya ang mga tolay sa dala ng Diyos. Gumit siya ng maraming kababalaghan upang patunayang gubuhat siya sa Diyos. Pero madi maniwala ang madudukas na tolay sa kanya. Binuno nila si Jesus sa mamagitan ng pagpako sa kanya sa isang kudos. Isang sundalo ang tumurok sa kanyang tagiliran sa mamagitan ng isang sibat. Siya'y minatay. Mga katrokes, kinagi ng Diyos kay Adan na matay siya kapag kinuman siya ng bunga ng kayo. At tanan tayo ay sumuway sa Diyos. At tanan tayo ay sumuway sa Diyos. At tanan tayo nararapat lang matay magpawalang hanggan. Pero natay si Jesus upang alapad ang ating kaparusahan. Maalaala mo'y, niyatad ng Diyos ang isang tupa kay Abraham upang kanya itong iyahin na sa halip ay si Isaac. Niyatad din ng Diyos ang kanyang mag-iisang anak upang matay sa halip na tayo. Maalala mo yung kinagi ng Diyos kay Adan nang matad siya ng isang tatalo kay Satanas. Natalo si Satanas nang matay si Jesus para sa atin. Naibot na ang kapangyarihan ni Satanas na magdugan sa kakutam sa kamatayan. Pang-24 na litrato. Ang patay na baggi ni Jesus ay dinaton sa isang labungan. Si katlong aldew siya ay nabuhay. Nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, pero wala roon si Tomas. Pagkatapos kinagi nila kay Tomas, nakita may ang Panginoon, pero madi siyang maniwala. Nagpakita ang ruway sa kanilang atanan si Jesus. Ipinakita niya kay Tomas ang bakas ng pako sa mga lima at talingon ng sibat sa kanyang tagiliran. At kinagi ni Jesus kay Tomas, hintuan mo niyang pag-aalinlangan mo at ikaw ay sumampalataya. Mapalad ang mga sumasampalataya bagamat hindi lang nakita. Mga katrokes, huwag natin aregan si Tomas na nag-alinlangan sa Diyos. Aregan natin si Abraham na sumasampalataya sa mga kinagi ng Diyos. Matitingit ang Diyos sa mamagitan ng pananampalataya kay Jesus at matatanggap natin ang walang buhay sa Kanya.